Kumusta kayo mga padre? Welcome back to my channel. Sa araw na ito, magpapalit tayo ng bushing ng sprocket ng Rossi 175. Gagamit lamang tayo ng 15mm na socket upang matanggal yung kanyang stud. At pagkatanggal ng stud, gagamit tayo ng circlip upang matanggal natin yung lock sa gitna. At sabay naman natin, tanggalin na yung kanyang rear sprocket, stud, at yung mismong bushing. At gagamit lamang ako dito ng mahabang flat screw upang matanggal yung pinakabakal na nasa gitna. At pagkatanggal ng pinaka-bushing na bakal sa gitna, gagamitin ko rin itong aking flat screw upang butain ang pinaka-bakal niya sa gilid. At siguraduhin nating matalas itong ating flat screw sapagkat puputulin natin itong naiwan na pinaka-manipis na bakal sa gilid. Medyo may kahirapan ang pagtanggal nito pero nakukuha yan sa tiyaga. So sundan nyo lamang yung ginagawa ko. Sinikwat ko lang. Pagkasikwat nyan, bali puputulin ko yan para mas madali natin maitulak. Morning. Papalit ka na ng regulator mo. Papalit ka na ng regulator. Kumakar ka kaso mahina. Regulator rin mga boss. Yung charger ba? Asa 550 yung magandang klase nun. Regulator na, mahina kumarga. At ayun na nga mga padreng, nakaisa na tayo. So same procedure lang din. Sikwatin muna natin yung gilid, tsaka natin putulin sa gitna para maitulak natin ito at masungkit. Mga padreng, may kahirapan talagang pagtanggal nito. Kaya naman kung meron kang mas madaling paraan, pwede nyong i-comment dito sa video na ito. Mas mainam na tayong lahat ay magtutulungan para mas mapadali yung ating trabaho. Kagaya ng TMX 125 Alpha, meron din siyang bushing na kagaya nito. Ang ginagawa naman ng iba, nagpapalit na sila ng steel bushing dahil mas matibay daw yon, wala na siyang pinaka rubber damper sa gitna. At yung iba naman nagpapalit na ng boha na pangbarako para maging rubber damper na daw. At kung gusto nyo magpagawa, taga Bataan lang po kayo, pwede po kayong magpasyal dito sa Pulo Hermosa Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo. At pwede nyo rin po ako message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. Same procedure lang po yung ginawa ko. Ayan. Sinisikwat ko muna. So may kahirapan talaga. Kaya naman kung may sikreto kayo malupit, ituro nyo na. So ayan, natanggal na natin. Ayan o. Ngayon ang gagawin ko, itataktak ko muna. Tapos lalagyan ko yan ng grasa para pag binalik natin yung pag pinalit natin yung bago, mas madali nating ipasok sapagkat may pagkadulas.
Nabili daw ito ni boss, itong bushing na to sa halagang 150 pesos. So gumamit lang ako ng socket, tsaka ako pinokpok. Ayan, ganyan lang, at pwede nang ikabit yung sprocket at okay na yan. At linagyan ko ito ng lock washer sa loob upang umangat yung sprocket at hindi gumalaw. Ibalik uli natin yung kanyang nut, yung circlip, at okay na yan. Gumamit lang tayo dyan ng circlip pliers para maikabit yung lock na yan, at good na yan. Pwede na nating ibalik. Mga padreng, nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagsuporta. Kundi dahil sa inyo, wala po ako rito ngayon. Thank you po na marami sa inyo. God bless po at mabuhay po kayo. Sana magpatuloy pa po yung ating channel upang maibahagi ko po yung aking mga natutunan o nalalaman patungkol sa paggagawa sa ating mga motor. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito.